Wikamo'y aming susundin, wikamo'y aming tutupdin. Di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Uy, aming diringgin, wikamo'y aming susundin, wikamo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseyo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom ng kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, kasunod ng Miyerkules ng Abo, at bago po tayo pumasok sa mga linggo ng Kwaresma, nawa ay patuloy natin buksan ang ating mga puso't isipan sa kung saan tayo tinatawag at nais na dalhin ng Panginoon. Balikan po natin muli ang ilan sa mga salita na narinig natin sa buong linggong ito at patuloy natin itong pagnilayan. Nung Lunes, ang sabi po ay iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ito ay patungkol doon sa mga tao na patuloy siyang hinihingian ng palatandaan. No? Sabi, magpakita ka pa ng ilang mga palatandaan at ito'y nangangahulugan din na kapag nasatisfy ang kanilang mga hinihingi o gustong makita, saka pa lamang nila tatanggapin si Jesus. Pero ang ginawa ni Jesus, iniwan niya sila at pumunta sa ibang ibayo. Nung Lunes, ang sabi naman sa atin, "Kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseyo at ng libadura ni Herodes." Ito yung tungkol naman sa kwento na sila ay nangamba dahil isa lang ang dala nilang tinapay o wala silang dalang sapat na tinapay. At pinaalala ni Jesus na nakapagpakain siya ng 4,000 ng 5,000 katao sa iilang piraso lamang ng tinapay. Nung Miyerkules naman, ang sabi naman ni Jesus sa pagdiriwang natin ng Miyerkules ng Abo, ingatan ninyo. Sabi ni Jesus, no? Ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Dahil kung pakitang tao lang, wala itong mabuting idudulot sa atin pagdating ng wakas. Nung Huwebes, ang sabi sa atin, kung ibig ninuman sumunod sa akin,
Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yung kalayaan na binibigay sa atin na magdesisyon. Pero kung magdidesisyon tayo na sumunod sa Kanya, ito yung ilan sa mga dapat nating gawin. Higit pa ito sa isang kondisyon. Kundi inilalatag lang niya para bago ka magdesisyon, ito yung hihingiin sa atin at nawa kusa natin itong gawin. Kahapon, Biyernes, ang sabi ni Kristo, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? May panahon para sa mga pag-aayuno, may panahon para sa pagsasaya, may panahon para sa pagluha, lahat ay may panahon. Pero ngayon, sabi nga kasama pa nila si Jesus, kaya hindi sila mag-aayuno. Pagkatapos, doon sila mag-aayuno. At ngayon, isa sa mga kwento ng pagtawag ni Jesus sa mga alagad niya, itong pagtawag kay Levi, na sinasabi rin siya si Mateo. Sabi ni Jesus, naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Nawa mas makita rin natin na ang bawat isa sa atin ay tinawag at patuloy na tinatawag. Ang tanong lang ay, tayo ba ay tumutugon na tinawag? Kasi kung sa Ebanghelyo, tinawag ni Jesus si Levi habang siya po ay nasa estado ng pagiging makasalanan. Dahil nga sa kanyang trabaho, maniningil ng buwis. At ang hatol ng sambayanan, ang hatol ng mga tao, kapag yan ang trabaho mo, makasalanan ka. Unang-una, dahil sa mga kupit, dahil sa mga dagdag na buwis na ipinapatong, o kaya naman ay dahil din sa nakikiisa ka sa mga mananakop. So, traidor ka. Kasi siya ay isang Hudyo, pero nagtatrabaho siya para sumingil ng buwis na ibabayan o kinukuha ng mga Romano na ginagamit naman sa gera. Kaya makasalanan kung ituring itong si Levi. Marahil in-embrace na ni Levi, kasi nga gumiginhawa din ang buhay niya. Maayos ang buhay niya sa ganyang trabaho. Mayaman siya sa ganong trabaho. Pero ito yung pagkakataon na sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Kung tutusin niyo lang sinabi, sumunod ka sa akin. At nung sumunod na, naghandog na si Levi. Hindi man sinabi ni Jesus na maghandog ka, na maghanda ka, imbitahin mo, kusa niya itong ginawa. Dahil nga, sumunod siya kay Jesus. Kaya kung babalikan natin, di ba, nung Webes, sabi ni Jesus, sino man ang ibig sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. At ito marahil yung isa sa mga na-realize ni Levi na kailangan niyang gawin. Kaya, sino ang na-attract niya? Mga kapwa niya, mga makasalanan. Na kini-question naman ng mga tao na bakit siya nakikikain sa mga makasalanan. Sana po maging malinaw din sa atin na hindi tayo dapat manatili sa yung pag-iisip na makasalanan ako. Kaya ito yung minsan umipigil sa atin sumunod kay Jesus kasi makasalanan ako. Hindi pa nga pwede hanggang doon. Kundi anong gagawin mo ngayon na ikaw ay makasalanan na? Kasi ang tawag ni Jesus, sumunod ka sa akin. So pinasusunod tayo habang tayo po ay makasalanan. Hindi tayo pinasusunod sumunod ka sa akin kapag nagbago ka na, kapag mabait ka na, saka ka sumunod sa akin. Hindi Habang tayo ay makasalanan. Dahil doon mas kikilos
ang grasya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Yan lang, marami sa atin, pag sinasabi, no? Pag inaanyayahan na tayo, ngayon, Kwaresma na, kailan ka magkukumpisan? Kailan tayo magbabalik loob sa Diyos? Wala pa naman akong masyadong kasalanan. O kaya naman, hindi ko pa kailangan. Kasi nga, hindi natin makita sa ating mga sarili ang pangangailangan na magsisi. Sa ating pamamaraan, kumpisal. Kailan nga ba tayo huling nagkumpisal? Ina-assume na lang natin na pinatawad na tayo ng Diyos. Pero yung tanong nga, ano bang, nakikita ba natin ang pangangailangan? O nakikita ba natin din na tayo ay makasalanan? O madalas lang, ang nakikita natin, kasalanan ng iba. Minsan lagi tayo, ngayon nagrereklamo tayo, no? Kasi malapit nang mag-phase out ang mga jeepneys, andyan na yung mga ipapalit. At marami din sa atin, no? Inflation, pagtaas ng gas, pagtaas ng mga bilihin. At lagi na natin ibabato din doon sa mga politikong korap. Makasalanan sila kasi. Nakakalimutan natin, di ba may bahagi tayo dyan, kasalanan din natin. Kasi tayo din naman ang pumili. Tayo yung nagpabili ng boto. Tayo yung nagpabayad. Nakakalimutan lang natin na may kasalanan tayo. Madalas lang, itinitingnan natin ang kasalanan ng iba. Kaya nawa, sa linggong ito o sa pagtatapos natin ng linggong ito, marinig din nawa natin. Hilingin natin sa Diyos yung kanyang biyaya na marinig din natin yung pagtawag sa atin at magkaroon tayo ng lakas na iwan ang lahat at sumunod nga sa Kanya. Amen?